Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw ko pong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng mag-aamang sina Mang Kiping, Jose Marie at Tenyong. Isang pamilya na kilala sa pagbibenta ng mga halamang gamot. Ngunit dahil sa makabagong panahon, humina na ang kanilang benta. Kasabay naman ito ang paglabas ng mga nakakatakot na nilalang mula sa bundok at lalong pinaghinalaan ng mga tao na palpak ang kanilang binibenta. Ano ang gagawin ng mag-aama upang bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanila at paano nila lalabanan ng mga nilalang na nais magasik ng lagim sa kanilang baryo? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang pangkaraniwang gabi yun para sa mga taga-baryo di Masalang. Ngunit bigla na lamang itong nabulabog ng isang nakakakilabot na sigaw at malalakas na palahaw ng iyak. Matinis yun at talagang nakakapanindig ng balahibo. Ayon sa kanilang narinig, boses lalaki ito na parang nasasaktan, nagmamakaawa at humihingi ng tulong sa kung sino. Ang mga ganitong pangyayari ay nagbibigay ng kilabot sa mga taga-baryo. Dating tahimik ang kanilang lugar, masayahin ang mga tao at may pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang lahat ay nag-iba dahil sa hatid na katatakutan ng mga nilalang na ito. Kung karamihan ng mga tao ay sanay na sa ganoong klase ng sigaw, may isang pamilya na ito naman ang palaging hinihintay. Ang pamilya ni Mang Kiping at ang kanyang dalawang anak na binata na sina Jose Marie at Tenong. Mabilis na napabalikwas ng bangon ng magkapatid mula sa mahimbing na sanang pagkakatulog. Agad na bumakas ang takot sa mukha nilang parehas. Upungas-pungas pa na tumayo si Tenong at hinagilap ang buntot ng pagi sa ilalim ng kanilang katre. Dito na naman yung mga hinayupak na yan. Ayaw talaga magsitigil ah. Mga suga pa sa karne. Buisit! Kaya nga si tatay, mabuti pa gisingin mo at baka mamaya hindi niya narinig yung sigaw. Baka sakali matulungan pa natin yung binibiktima nila. Kawawa naman. Ako na naman ang inuutusan mo. Bakit di ikaw ang punta doon para gisingin yung matanda? Abay natural naman. Mas matanda ako sa'yo, no? Sinong utusan ko, multo? Kasi naman kuya baka mapagalitan lang ako ni tatay Alam mo naman na kagagaling na nun sa trangkaso Tutungkod-tungkod na nga lang yung matanda para makapaglakad Kung ganun, hiramin mo na lang yung mga gamit niya. Tayo na lang ang haharap sa mga aswang na yun. Teka, ano tayo? Hindi naman kakayanin yun nang wala si tatay Kumpara sa kanya, mahina pa tayo. Mas gamay niya ang makipaglaban sa mga ganon. Kung tayo ang haharap doon, baka bukas paglamayan na rin tayo. Kung gusto mo ikaw na lang. Kapalit nun, ako magtitinda sa pwesto natin sa loob ng 3 araw. Ano, deal? Tignan mo tong duwag na to. Kung ako naman ang makipag-deal sa'yo, 1 linggo akong bantay tapos ikaw ang humarap sa mga aswang. Sige. Ako na lang ang gigising kay tatay. Pambihirang buhay to. Nakakaasar naman kasi yung mga aswang na yan Masyado silang mautak. Nang malaman nilang matanda na at retired na ang matanda, saka sila muling sasalakay. Talaga magagaling. Kaya nga kumilos ka na. Ano pa ba kasing hinihintay mo dyan? Kung hindi natin makakasama si tatay panigurado, sinasabi ko sa'yo, magagaya tayo sa mga naging biktima ng mga yan. Yung wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Ano, gusto mo ba yun? Malamang hindi kuya. Sino ba naman ang taong gugustoy na maging ganun ang kapalaran? Ay nako, pampihirang buhay to. Dami-dami mo sinasabi. Sige na, puntahan mo na si tatay at baka wala na tayong abutan. Mabilis na napakamot sa batok si Tenong
sa utos ng kanyang kuya Jose Marie. Bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Padabog siyang naglakad habang tinutungo ang silid ng kanilang ama. Atras abante siya. Alam niyang kailangan niyang gisingin ang kanyang ama, pero batid niyang pagagalitan siya nito kung bubulabugin niya ang mahimbing na tulog ng matanda. Pagdating sa pinto, ay huminga muna siya ng malalim at dahan-dahang kumatok. Tay? Tay, gising ka po ba? Tay! Ngunit walang tugon mula sa loob. Nagkibit balikat siya at umiling. Ay, pambira. Siguradong magagalit sa akin to eh. Itinulak niya ang pinto at sumilip sa loob. Nakita niya ang tatay na nakahiga at malakas ang kanyang paghilik. Kulubot na ang balat nito at tila pagod na pagod. Muling nagdalawang isip si Tenong, ngunit bigla niyang naalala ang sigaw ng lalaki kanina sa labas. Alam nilang yun na ang tamang pagkakataon na hinihintay nila para harapin ang mga aswang na yun. Halos 1 buwan na rin kasi buwat ng tumigil pansamantala ang mga ito. Kailangan nila ng kanyang kuya ang tulong ng kanilang ama dahil alam nila na di sapat ang kakayahang itinuro sa kanila nito. Isa pa ay bata pa siya at halos nasa 15 anyos pa lamang. Tay, pasensya na po pero kailangan talaga namin kayo. Andito na po kasi sila eh. Hinawakan niya ang balikat ni Tatay Kiping at niyugyug ito. Bahagyang gumalaw ang tatay niya at iminulat nito ang kanyang mga mata. Halatang nairita ito nang makita si Tenong. Ano bang oras na? At kasarapan pa ng tulog ko'y nambubulabog ka. Ano bang kaguluhan to, Tenong? Namamaos ang boses nito at pilit na bumangon. Bigat na bigat sa kanyang katawan. Agad na kinuha ni Tenong ang mga gamit ng ama na nakasabit sa dingding, ang itak at ang kanyang agimat. Agad niya itong ibinigay sa matanda, pati na ang isang supot ng bawang at asin. Kasi po, may aswang na naman po dito sa baryo eh. May narinig kaming hiyaw ng isang lalaki kanina, tay. Di ba? At ito na ang iniintay nating oras para puksain ang mga yon. Tara na po, tay. Lalabanan natin sila ngayong gabi. Kung ganun, huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Sabihan mo ang kuya mo na maganda na. Agad na kinuha ni Tatay Kiping ang kanyang botelya ng langis at nagsimulang mag-orasyon habang pinapahiran ng langis ang kanyang itak. Ang langis sa botelya ay kulay berde, gawa sa pinagsama-samang sangkap mula sa mga halamang gamot na kanilang ibinibenta. Ito ay formula na ipinamana pa mula sa bawat salinlahi ng kanilang pamilya. Kilala ang kanilang mga ninuno bilang magagaling na albularyo. Muli nilang narinig ang isang sigaw. Napakunot ng noo si Tatay Kiping at natigilan sandali. Alam niyang mahina pa ang kanyang katawan dahil kagagaling lamang niya sa pagkakasakit. Ngunit sa kabila ng panghihinang nararamdaman, hindi siya nagpadaig sa takot o pag-aalinlangan. Buo ang kanyang loob na harapin ng mga aswang upang mapigilan ang kanilang masasamang gawain. Alam niyang yun na ang tamang panahon para kumilos. Lalo pa at nakita niya kanina na lumitaw ang kalahating buwan. Ayon sa paniniwala niya na kapag ganito ang buwan ay kalahati lamang din ang lakas ng mga aswang. Ano pang ginagawa mo, Tenong? Ihanda mo na rin ang mga sandata mo. Ngayon na! Opo, tay. Mabilis na lumabas ng silid si Tenong at hinanap ang latigo na gawa sa buntot pagi. Ngunit habang ginagawa niya yon, ay nakakaramdam siya ng iba't ibang klase ng emosyon. Nag-aalala siya para sa kanyang ama, lalo na't ilang araw din itong nakipagpambuno sa trangkaso. Si Tatay Kiping ay ang tanging nagpalaki sa kanila nang makipaghiwalay ito sa kanyang asawa. Lingid sa kaalaman ng mga nakararami na dati nang sinasalakay ng pamilyang aswang na nakatira sa kabilang baryo ang kanilang lugar. Pinamumugaran ng mga aswang ang kanilang baryo dati. Natigil lamang yon nang unti-unti itong puksain ng kanyang Tatay Kiping. Ngunit ang kaganapang yon ay may katagalan na rin at nagkaroon na ng edad ang matanda.
Mahaba na rin ang panahon simula nang tumigil ang kanyang tatay sa panggagamot at pagpuksa sa mga aswang. Hindi talaga sila nadala. Bumalik pa talaga. Ang kakapal ng mukha ng mga aswang na yun. Uran pa ni Tenong sa sarili habang panakanakang sumisilip sa maliit na siwang ng bintana. Bata pa lamang sila ni Jose Mari nang mangyari ang mga kaganapang yun, ang pagtataboy ng kanyang tatay Kiping sa mga aswang, ngunit hindi niya yun malilimutan. Matapos ayusin ang mga gagamitin, ay naghintay lamang sila ng ilang saglit ni Tenong sa sala. Kalaunan ay dumating na rin ang dalawa pa niyang kasama. Nakahanda na ba kayo dalawa? Yung mga gamit natin? Nakahanda na po, tay. Isinilid ko na po dito. Dinala ko rin po ang gasolina at ang posporo. Sabay lahad nito ng hawak na supot na may lamang mga kagamitan. Oh, heto ang langis. Magpahid na kayo sa mga katawan nyo. Ito po yung binibenta natin sa pwesto Ito po ba talagang gagamitin natin, tay? Abay, oo naman. Para maipakita natin at mapatunayan ang bisa ng langis na yan sa mga parokyano natin. Napansin nyo ba na tumutumal na tayo? Nilalampasan na lang tayo sa pwesto natin. Pwes ngayon, ito na ang tamang pagkakataon natin para muling makilala ang mga gamot natin, lalo na yung mga langis at talamang gamot. Akin na po, tay. Magpapahid na po ako. At teka, tay. Langis ba talaga to? Ba't parang tubig ang laman? Huwag ka na maraming daldal. Bilisan nyo, baka makauwi na ang mga aswang. Tay, sa palagay niyo po ba, anong klaseng aswang to sumasalakay sa atin? Sa palagay ko mga asbo. Asong aswang? Tama ka, Tenong. Isa silang uri ng aswang na nagbabalat kayo bilang isang aso. Kaya nilang gawing dambuhala ang kanilang mga sarili. Paborito nilang kainin ang laman ng isang tao. Bukod sa lumalaki sila, ano pang pagkakaiba nila sa aso? Kakaiba ang itsura nila. Naiiba sa normal na aso. Mabangis ang itsura nila. Pula ang mata. Itim na itim ang balat. May mahabang pangil at mahabang kuko na kayang gutay-gutay ng balat sa isang hagod lamang. Nakakatakot naman pala. Kung kayo na lang po pumunta, ako na lang po magbabantay nitong bahay. Pambihira ka! Umandar na naman yung pagiging duwag mo. Hala na, sige! Ito, kunin niyo itong barya at ilagay niyo sa mga bulsa niyo. Huwag niyong hahayaang mawala yan. Para saan naman po itong mga barya? Marami pa talaga kayo dapat na matutunan. Alam niyo, malaking tulong ang baryang yan sa pakikipagpambuno natin sa aswang, lalo na yung mga lumilipad. Kapag dinagit ka nito o tinangay, hindi kayo kagad-kagad manadala dahil magiging mabigat tayo sa kanilang pakiramdam. Hindi nila tayo kayang buhatin. Ganun ba yun? Barya lang pala Teka, kukunin ko lang po yung alkansya ko. Tenong! Pambihira ka talaga, bata ka. Ayos na ang isang barya. Yan, ang dami mo kasing alam Puro kakaduwagan. Tama na yan. Gayong handa na ang lahat ng mga gamit natin. Tara na, puksain na natin ang mga aswang na yan. Sugod! Naglakad sila papalapit sa pinto. Si Tenong, bilang mas bata, ay nag-aalangan pa rin. Halos bumigay na ang kanyang tuhod sa takot, ngunit pinilit niyang maglakad ng maayos. Habang papalapit sila, naririnig nila ang mga ungol at pag-atungal ng mga aswang na asbo sa di kalayuan, parang mga halimaw na handang-handa na para sa panibagong bibiktimahin. Mabilis na sinunod ni Tenong ang utos ng kanyang tatay Kiping. Marahan niyang binuksan ang pinto. Nang tuluyang mabuksan ito, mabilis at maingat na lumabas si tatay Kiping. Sumunod naman si Tenong, bagamat nag-aalangan, ngunit determinado pa rin. Nang makalabas sila, bumungad sa kanila ang madilim at nakakatakot na paligid. Halos maihi naman si Tenong sa salawal nang dahil sa kaba.
Muntik pa siyang mapasigaw nang may maramdamang mainit na kamay sa kanyang balikat. Ngunit nang lingunin niya ito, kamay lang pala yun ng kanyang kuya. Ano ba? Ginulat mo naman ako eh. Napakaduwag mo talaga. Hindi ako duwag, no? At isa pa, alisin mo na nga yung mga kamay mo sa balikat ko kung ayaw mong baliin ko yan. O baka naman ikaw ang naduduwag dahil kapit ka ng kapit sa akin. Para kang tuko eh. Sus, kunwari ka pa. Baka maya-maya, basa na ang salawal mo eh. Huwag ka nang umawag sa akin. Ang kulit talaga oh. Kaya lang naman kita hinahawakan dahil baka bigla kang tumakbo dahil sa takot o kaya maiyak ka. May gatas ka pa naman sa labi. Tumigil na nga kayo magkapatid. Kahit saan talaga kayo dalhin para kayong aso at pusa. Paano na lang kapag wala na ako? Sino nga awat sa bangayan yung dalawa? Ay, matagal ka pang mawawala. Matagal mo pa kaming mababawalan. Biglang tumigil sa pakikipagbiruan ang dalawa nang marinig nila ang isang malakas na kaluskos mula sa paligid. Kapwa napatingin si Tenong at Jose Mari sa pinagmulan ng ingay na yon. Napalunok si Jose Mari habang si Tenong naman ay napahigpit ang hawak sa likod ng kanyang tatay Kiping. Tumahimik lang kayong dalawa. Malapit na sila. Kailangan natin kumilos ng maingat. Nagkatinginan si Tenong at Jose Mari. Pareho ng seryoso ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Dahan-dahan silang kumilos. Sinundan si Tatay Kiping patungo sa mas madilim na bahagi ng bakuran. Sa malayo, naririnig pa rin nila ang malalakas na alulong ng mga aso. Kuya, kinakabahan ako. Huwag ka nang kabahan. Kasama natin si Tatay Kiping, ano ka ba? Saka hindi tayo pwedeng umatras. May misyon tayo. Ngunit habang naglalakad sila, naging mas mabilis sa kanila ang kanilang ama. Nabitiwan ito ni Tenong na wala ito sa kanilang paningin. Kuya! Kuya! Nasaan na si tatay? Tila nilamon ng kadiliman ang kaninang kasama nilang ama. Agad itong hinagilap ng kanilang mga mata. Nang maaninagan nito ang mga matatayog na puno ng nyog, ay nagulat siya sa kanyang nakita. May nakatayo sa tabi ng mga puno. Nakahinga siya ng maluwag nang makilala ang ama na sa una ay inakala niyang multo. Wala na sila rito. Nakasibat na. Kung ganun, nasan ho sila? Hindi ko alam. Ngunit malakas ang kutob ko na hindi pa sila nakalalayo. Babalik na lang po ba tayo doon sa loob? Ikaw na lang ang bumalik, Tenong. Bakit? Masama ba magtanong, Kuya Jose Mari? Hindi tayo babalik. Susundan natin sila. Pero tay, paano natin sila susundan? Wala naman tayong nakikita sa dilim na ito. Gamitin natin ang lampara. Dali, sindihan nyo. Agad na sinindihan ito ni Jose Mari at pagkatapos ay iniabot sa kanyang ama. Itinaas ni Tatay Kiping ang lampara at tumambad sa kanila ang mga naiwanang marka ng malalaking paa. Tila sa isang dambuhalang aso yun. Napalunok si Tenong habang napapasuri ng mabuti si Jose Mari. Ang laki ng mga ito. Aso ba talaga ang mga yan? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Hindi sila pangkaraniwang aso lang. Mga nilalang sila na walang konsensya at kaluluwa. Maging alerto kayo at maging mapagmatsyag. Paano kung bumalik po sila rito? Paano na lang kung may isa pa lang nandito? Tignan mo to. Lumabas na naman ang kabobohan mo eh. Eh di ba? Mas mainam kung nandito pa sila para wala na tayong susundan. Nakakatawa naman ang pagiging duwag mo. Hoy, hindi ako duwag no. Nag-iingat lang ako. At saka, mas mabuti na magtanong kaysa magpadalos-dalos tulad mo. Eh di ikaw na ang maingat. Pero huwag ka magtatago sa likod ko mamaya ha. Hindi ba kayo titigil? Tama na yung alitan nyo. Paulit-ulit na lang kayo eh.
Magtulungan na lang tayo para matapos ito. O, Telong, hawakan mo tong lampara at yung buntot ng pagi. At ikaw naman, Jose Marie, siguraduhin mo nakahanda yung itak mo. Sumunod ang dalawa sa utos ng kanilang tatay. Sinundan nila ang mga ungol na kanilang naririnig. Tay, parang palapit po ng palapit yung mga ungol ah. Hindi kaya sila yung naghihintay sa atin? Baka inaabangan lang nila tayo. Tumahimik kayo. Huwag kayong gagawa ng ingay. Teka lang ho, bakit parang dumami ang mga bakas dito? Saka tignan nyo mabuti ho. Parang papunta po sa burol. Oo, tama ka. Mahusay ka rin pala, anak. Mukhang tama nga na doon sila nagpunta. Halina kayo, sundan natin ang mga bakas. Habang papalapit sila sa burol, sumingaw ang hindi pangkaraniwang amoy. Masangsang at masakit sa ilong. Napatakip ng ilong si Tenong. Pabira! Ano ba yan ang baho? Ang arte mo, huwag kang huminga. Kanina ka pa. Porkit mas matanda ka, pwede mo na akong ganyan-ganyanin. Kunwari ka pang matapang. Pero tingnan mo, mas pawis ka pa nga sa akin eh. Para ka naligo. Kulang na lang sa'yo sabon eh. Mabuti pa yung umuwi na tayo. Mas lalo lang tayo mapapahamak sa ginagawa nyo. Ang iingay nyo. Mamaya marinig tayo ng mga aswang. Mapurnada pa ang lahat ng plano natin. Ang aswang, tatandaan nyo, malalakas ang kanilang pandinig kumpara sa atin. Gusto nyo ba na mabisto nila tayo at mapagplanuhan? Baka di tayo sikatan ng araw niyan. Pasensya na po kayo, Tay. Napayuko ang dalawa dahil sa sermon ng kanilang ama. Malapit na sila sa burol at mas lalo pang tumindi ang mabahong amoy. Parang may bulok na bangkay sa paligid. Tay, kaya ba talaga natin sila? Paano kung mas madami sila sa atin? Hindi sa dami o lakas ang laban, Tenong. Nasa tapang at tamang diskarte yan. Tandaan mo, ang may takot ay hindi nagwawagi. Paano nga po kung matalo tayo? Walang lugar ang pagdududa sa labanang ito. Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa mga sarili nyo. May mga gamit tayo na panlaban sa kanila. Sama-sama tayong lalaban sa mga aswang na yan. Kumalma ka lang, Tenyong. Hindi ka naman namin ipapain sa kanila eh. Tandaan mo, kailangan nating gawin to para sa baryo natin. Tama ang kuya mo. Kumalma ka lang. Maging maingat kayo. Siguraduhin yung hindi kayo makakalikha ng anumang ingay. Opo. Nang makarating sila sa paanan ng burol, napansin nila ang mga palatandaan ng pagkasira. Ang mabahong amoy ay tila mas tumindi pa. Ang mga puno na nabali, mga sanga na nagkalat, at mga bakas ng dugo. Ang mga senyales na ito ay nagbigay ng takot kay Jose Marie at Tenyong. Ang mga bakas na yun ang lalong nagbigay ng kakaibang aura sa lugar. Ano pong gagawin natin, Tay? Oo nga, ano na po plano natin? Ang mga kagamitan, nasa na? Narito po. Maglalagay tayo ng mga patibong. Tay, kung gagawa po tayo ng patibong, pwede bang si Tenyong na lang ang gawin nating pain? Ano? Bakit ako? Pambihira ka o? Anong tingin mo sa akin? Walang kwentang tao? Nagbibiro lang naman ako, ito naman. Mukha ka naman kasing natatai. Sobra kang seryoso. Hindi ngayon ang oras ng biruan. Tama na yan. Walang magiging pain. Hindi tayo pwedeng magkamali rito. Umihip ang malamig na hangin, dahilan upang matahimik ang magkapatid. Ang mga ulap ay naging mas madilim nang matakpan ang kalahating buwan. Hindi mapigilan ng tatlo ang kabahan habang nagmamasid sa madilim na paligid. Pinatay na rin nila ang kanilang gasera upang di makaakit sa paningin ng mga aswang. Grabe, nakakatakot naman to. Ano nga palang gagawin natin patibong, Tay? May nakuha ba kayo mga tali? Meron po, dun sa bag. Mabuti kung ganon. Kunin mo na ang mga tali.
Gagamitin natin to para gumawa ng bitag. Mabilis na kinuha ni Josemarie ang mga tali mula sa bag. Ganito ang gagawin natin. Ikakabit natin ang tali sa pagitan ng mga puno para maging patibong. Kapag natapakan nila to, masisilo ng tali ang kanilang mga paa. Tay, sandali lang. Parang delikado yata to ah. Baka hindi gumana. Kaya nga kailangan maayos ang pagkakagawa. Kapag gumana ito, siguradong masasaktan sila. At doon tayo magkakaroon ng pagkakataon na tapusin sila. Pero tay, paano po kung di tumama yung patibong? Kung hindi man tumama, kakailanganin nating harapin sila ng harapan. Kaya dapat handa tayo at walang tatakbo. Naiintindihan niyo ba? Opo. Sinimulan na nilang ikabit ang mga tali sa pagitan ng mga puno. Si Tatay Kiping ang nagplano kung saan ilalagay ang mga patibong, habang ang magkapatid naman ang nag-aayos ng mga ito. Siguraduhin yung maigpit ang pagkakatali niyan. Kapag mahina ang buhol, makakatakas sila. Tingin ko po tay, okay na po ito. Baka pwede tayong gumawa ng isa pang patibong sa likod tay. Baka dun sila dumaan eh. Magandang ideya na isip mo. Kumuha pa kayo ng mga tali, tapos isabit mo sa punong yan ang dala nating lambat tenong. Ang dulong bahagi sa may tali, lagyan mo ng bato at barya. Kapag dumaan ang aswang sa parting yon, ihulog mo ang bato ng gayon ay hindi sila makaalis. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga patibong. Umakyat na sa itaas ng puno si Tenong. Ayan, tapos na. Maganda na kayo. Dito tayo magtatago. At tandaan nyo, huwag kayong kikilos nang walang pahintulot ko. Tay, parang naririnig ko na po sila. Anong gagawin natin kapag nandiyan na sila? Kapag nandiyan na sila, kailangan natin maging handa. Maging alerto at bantay palagi. Ihanda mo ang mga dala natin. Gagamitin natin sa kanila yon. Tahimik na naghintay ang tatlo habang nasa itaas ng puno si Tenong. Nasa likod namang nakakubli ang dalawa pa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, unti-unting naririnig nila ang yabag na mabibigat na paa at mabangis na ungol mula sa hindi kalayuan. Parating na sila. Huwag kayong gagalaw. Maghintay tayo hanggang tumama sila sa patibong. Ilang saglit pa, narinig nila ang unang tunog ng isang patibong na tumama. Isang matinding kaluskos at pagkabigla mula sa mga nilalang. Ngayon na! Ang lambat, Tenong! Pinakawalan ni Tenong ang lambat mula sa itaas ng puno. Agad nilang nilapitan ang nilalang na kanilang nahuli. Pero laking dismaya nila nang makita nilang isang ordinaryong baka lamang yun na sa tingin nila ay nakawala lang sa kulungan. Walang kalaban-laban, tahimik lang itong nakahiga sa lupa. Anak ng... baka ito eh. Akala ko aswang na. Hindi ko to inaasahan ah. Bakit kaya nandito to? Wala naman palang silbi tay. Walang silbi lahat ng pagod natin. Kung walang aswang, ano yung mga sigaw na narinig natin kanina? Sa palagay ko ay nakatunog sila. Ang iingay nyo kasi. Nalansi tayo ng mga aswang. Yung mabahong amoy. Yung mga ungol na naririnig natin kanina. Di naman yung tunog ng baka. Imposible. Tama ka tay. Mas lalo natin kailangan mag-ingat ngayon. Kasi kung talaga nakita tayo ng mga aswang, baka nakilala nila tayo. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Malapit na rin mag-umaga. Ihahanda pa natin pamaya-maya ang mga paninda natin. Inayos na nila ang kanilang mga gamit. Ngunit hindi mapalagay si Josemarie. Panay ang tingin nito sa iba't ibang direksyon. Parang may mali tay. Parang may nararamdaman akong ibang presensya dito. Parang may nagmamasid sa atin. Huwag kang matakot, kuya. Nang matapos na nilang iayos ang kanilang mga gamit at ibalik sa bag, nagsimula na silang maglakad pabalik sa kanilang bahay.
Pagdating nila doon, ay sandali muna silang nagpahinga. Muling nakatulog si Tenong, samantalang si Josemari naman at Mang Kiping ang nanatiling gising. Nag-uusap sila sa sala. Nakaupo sa lumang bangko ang matanda, hawak ang tabako, ngunit hindi sinisindihan. Alam mo, Josemari anak, hindi na tulad ng dati ang panahon. Noon, ang mga tao naniniwala sa bisa ng mga halamang gamot at formula. Ngayon, halos lahat sila bumibili na lang ng mga gamot na gawa sa pabrika. Oo nga, Tay. Nakakalungkot isipin. Ang dami nating ginawa, mula sa pagkuha ng mga dahon at ugat sa bundok, hanggang sa paghalo ng formula sa tamang paraan. Pero parang wala nang may pakialam. Tumumal na talaga ang benta. Napansin mo ba nung huling araw ng palengke? Halos di na tayo pinansin ng mga suki natin. Yung iba nga, parang iniiwasan pa tayo. Parang nahihiya pang bumili ng gamot natin. Oo nga, Tay. Sinabi pa nung isa, mas mabuti pa raw na bumili na lang ng gamot sa butika. Sigurado pa. Parang lahat ng pinaghirapan natin, Tay, nawalan lang ng halaga. Hindi mo rin masisisi ang mga tao, anak. Ang panahon ay nagbabago. Pero hindi ibig sabihin nun natitigil na tayo. Ang gamot na ito, ang kalaman na ipinasa sa atin ng mga ninuno natin, hindi natin dapat sukuan. Pero Tay, paano po kung talagang wala na? Paano kung magutom tayo? Yung kita natin, kulang na nga pang araw-araw eh. Paano pa yung mga gastusin sa bahay? Hindi lahat tungkol sa pera. Oo, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Pero ang mahalaga, may tiwala tayo sa ginagawa natin. Tandaan mo, ang ating mga halamang gamot, hindi lang negosyo. Ito ang ating tradisyon at ating pamana. Pero Tay, paano natin mapapaniwala ulit ang mga tao? Paano natin sila mapapabalik? Kailangan nating magpakita ng patunay. Magbigay ng ebidensya na gumagana pa rin ang mga gamot natin. Kapag nakita nila na totoo ang bisa ng ating mga formula, babalik ang tiwala nila. Oo nga no. Tama ka, Tay. Siguro nga, kailangan natin magsimula ulit. Pero mahirap. Mahirap kumbinsihin ang mga tao kung puro moderno ng takbo ng utak nila. Hinawakan niya ang balikat ng anak at ninitian ito. Walang madali, anak. Pero sa tamang tiyaga, makakahanap tayo ng paraan. Huwag lang tayong susuko. Matapos mag-usap ng mag-ama, ay iniayos nila sa mga bayong ang ilang halamang gamot at mga botelya ng gamot na kanilang ititinda sa harap ng simbahan. Araw ng linggo, kaya naman umaasa sila na maraming tao ang magsisimba. Mas maraming tao, mas posible ang maraming kita. Ngunit pagdating nila sa dating pinipwestuhan kapag araw ng linggo, nagulat silang tatlo nang makitang may bago silang kalaban sa kanilang negosyo. Sa tapat ng maliit na pwesto, may isang bagong bukas na butika. Ang butika na yon ay pinamamahalaan ni Rosana, isang 25 anyos na babae na may maamo at napakagandang muka. Yun ang unang araw ng pagbubukas nito. Agad nagkagulo ang mga tao, lalo na't nagpamigay ito ng mga regalo at discounts sa mga ibinibenta niyang gamot. Akala ko pa naman, buweles na ang araw na to para sa atin. Tignan nyo, dinudumog ng mga tao yung bagong bukas na butika. May bago na naman tayong kalaban. Nakikita ko, anak. Mukhang may kaya yung dalaga. Saka maganda. Halos sabay na napatingin si Tenong at Mang Kiping kay Josemari na noon ay nakatitig sa babaeng nasa butika. Lagot, naloko na. Mukhang tinamaan na ng pana ni Cupido ang puso ni Kuya. Hoy, Josemari! Tigilan mo na yung pagtitig-titig mo na yan, ha? Mabuti pa magtawag na lang kayo ng mga bibili sa atin para makaubos na tayo. Sinubukan nga ng dalawa na kumuha ng atensyon ng mga tao.
sa pamamagitan ng pagsigaw na parang mga makata. Ngunit wala pa ring lumalapit sa kanila. Bagkus ay napansin pa nila ang ilang mga nagbubulungan tapos ay biglang magsisitawanan. Parang pinagtatawanan nila ang mag-aama. Naabordo agad si Tenong at ibig niyang sugurin ang mga taong yun na pinagtatawanan sila. Tenong, hayaan mo na ang mga taong yan. Hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang ginagawa natin. Huwag mong idaan sa init ng ulo ang lahat. Nakakainis eh. Kanina pa mga yan eh. Kung ayaw nila sa mga gamot natin, di wag silang bumili. Hayaan mo na. Kayo, hindi ba't alam niyo naman na may mga gumagalang aswang na naman dito sa baryo natin? Bumili na kayo ng mga pangontra sa aswang para di kayo mabiktima. Tama yun. Saka bumili na rin kayo ng mga gamot na para sa sakit ng ulo, sikmura at iba pa. Ang mga halamang gamot, likas at siguradong mas ligtas kasi natural. Hoy, kayong dalawa! Hindi niyo dapat sinasabi yan. Baka sabihin nila ginagamit natin ang sitwasyon para lang makabenta. Huwag nating ipilit ang mga gamot kung ayaw nila. Kung hindi sila interesado, ayos lang yon. Hayaan natin sila. Totoo naman po may aswang eh. Makakatulong ang mga pangontra natin kung bibili sila, tay. Anak, ang mahalaga, hindi natin pinipilit ang ating alam. Kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng pangangailangan, sila mismo maghahanap sa atin. Hindi natin sila dapat pilitin. Habang abala sila sa kanilang pag-uusap, lumapit si Rosana sa kanila. Lumapit ito ng may ngiti sa labi. Magandang umaga po. Pwede po bang bumili ng langis? Pangontra sa aswang? Nagulat ang tatlo nang marinig ang sinabi ng kanilang unang customer. Pero mas nagulat sila nang makilala ito. Ikaw? Bibili ka ng langis? Pasensya na ha. Bago lang kasi ako dito eh. At nabalitaan ko nga kahapon ang tungkol sa mga aswang na gumagala dito. Nung una hindi ako naniniwala. Pero kalaunan, dahil marami na ang nagbigay ng babala sa akin, naniniwala na ako. At mukhang kailangan ko rin po ng proteksyon. Ayoko pong maging biktima ako ng aswang. Aba, ayos naman pala eh. Sige, ilan ang bibilin mo? Isa lang. Ako lang naman kasi ang nariyan. Tuwing Sabado lang umuwi ang mga magulang ko. Kaya isa lang muna. Mas mabuti na yung sigurado kaysa magsisi sa huli. Agad pinagbilan ni Jose Marie ang dalaga. Pagkatapos makabili ni Rosana, ay sunod-sunod na nagsilapitan ng iba pang tao. Narinig kasi nila ang sinabi ng dalaga, kaya't naengganyo na rin na bumili. Sigurado po ba kayong epektibo ito? Pangontra po ba talaga to sa aswang, ha? Abay, oo po. Takot ang mga aswang sa ganyang klase ng langis. Pwede ang gawing pampalakas ng mga sandata niyong may talim tulad ng itak. Pahiran niyo lang ng langis. Jack, isang tama lang sa aswang, patay ka agad yun. At pwede rin yan pamahid sa katawan, lalo na sa mga buntis. Di kayo mahahawakan ng aswang, panigurado. O sige, pabili ako ng isa. Pagkatapos nun, ay naging sunod-sunod na ang mga taong bumili sa kanila. Nang marami na silang mapagbentahan, ay inutusan ni Mang Kiping ang kanyang panganay na anak na lapitan ng dalaga upang magpasalamat. Hello, miss. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Malaking tulong yung sinabi mo kanina. Dahil doon, dumami ang bumili sa amin. Wala yun. Ako nga pala si Rosana. Napansin ko lang kasi na hirap kayo makabenta kanina eh. Kaya ginawa ko yun. Ganun ba? Akala ko bumili ka kasi naniniwala kang totoong pangontra yun sa mga aswang. Naniniwala naman ako. Kaya nga bumili ako, di ba? Pamproteksyon ko to, no? Akala ko kasi hindi. Pero maraming salamat talaga. Siya nga pala. Ako nga pala si Jose Marie. Natutuwa akong makilala ka, JM. JM? Aba, ayos ah. Maganda palang pakinggan pag yan lang ang pangalan ko.
Pero Rosana, hindi ko talaga inaasahan na tutulungan mo kami. Alam mo naman, magkalaban ang tindahan natin at saka... Ano ka ba? Wala namang masama kung magtutulungan tayo. Pare-parehas lang tayo nagdinegosyo. Ang mahalaga, pare-parehas din tayo nakakatulong sa mga tao. Oo nga, tama ka. Pero salamat talaga ha. Malaking bagay ang ginawa mo para sa amin. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, huwag ka mahihiyang lumapit sa amin ha. Salamat din, Jose Marie. At huwag mong kalilimutan, kahit magkaiba tayo ng paninda, pareho tayo nandito para sa ikabubuti ng mga tao. Oo, tama ka. O sige, paano? Babalik na ako sa pwesto namin. Maraming salamat ulit. Sige, mag-iingat ka. At kung may bagong halamang gamot kayong dadalhin, ipakita mo sa akin ha. Baka magustuhan ko rin. Oo naman, Rosana. Salamat ulit. Bumalik na siya sa kanilang pwesto. Baon ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Lolo, tingnan mo tayo. Mukhang nagayuman na ang itsura oh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Para kang baliw. Type mo kuya no. Type mo no. Tumigil ka na nga dyan. Baka marinig ka pa nakakahiya. Ang bait-bait nung tao eh. Sige na. Tama na yan. Hindi importante kung bakit siya tumulong. Ang mahalaga, nakuha natin ang tiwala ng mga tao ulit. Ngayon, mas marami nang bumibili sa atin. Alagaan niyo ang magandang reputasyon natin. Pauwi na si Mang Kiping kasama ang dalawang anak mula sa halos maghapong pagtitinda ng halamang gamot sa simbahan. Tahimik lang silang naglalakad sa daan nang mapansin nila ang kakaibang dami ng tao sa hindi kalayuan. Tay, mukhang may pinagkakaguluhan ng mga tao dun oh. Oo nga no. Tignan nyo dun. Ay no. Papunta yung mga tao malapit sa may burol. Tara, puntahan natin. Alamin natin kung ano nangyayari. Masama ang kutob ko. May kinalaman kaya ito sa nangyari kagabi? Sana naman ay hindi anak. Pero baka nga, kawawa naman kung... Tay, huwag na kaya natin puntahan. Anak ng, umiral na naman ang pagkaduwag mo. Tara na, tingnan natin. Agad nilang pinuntahan ng lugar. Paglapit nila, bumulaga ang eksenang hindi nila inaasahan. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao ay nakahandusay ang isang bangkay ng lalaki. Puno ito ng sugat at may bahagi sa katawan nitong niluray-luray ng matutulis na kuko o ngipin. Tignan niyo yung lalaki oh! Nilaparaw ng mga aswang! Nakakaawa naman! Napatingin si Mang Kiping sa mga anak na biglang nanahimik. Napayakap sa braso niya ang kanyang bunsong anak na si Tinong. Panay naman ang lunok ng laway na si Jose Marie. Kitang-kita ang takot at awa sa kanilang mga mata. Grabe, sino po kaya siya? Hindi ko makilala ang mukha niya. Si Mang Ernesto yan! Yung taga-kabilang baryo. Kilala ko yan kasi may tindahan yan sa bayan eh. Sa kanya ako bumibili ng mga paninda ko sa sari-sari store ng asawa ko. Nakakaawa naman. Alam ko maski mapera yan, mahilig maglakad sa gabi yan eh. Natsyempuan siguro ng aswang. Lalong dumami ang mga tao sa paligid. Ang usapan ay mas naging mas maingay. Bawat isa ay may sari-saring opinyon sa kwento ng pagkakapaslang sa lalaki. May mga nakapagsabi na nakarinig daw sila ng mga malalakas na sigaw pero wala man lang daw lumabas para tumulong. Kung meron nga sana maski sana yung mga nagro-ronda, baka naagapan pa yan. Kapag may nagbabantay sa atin sa gabi, magdadalawang isip pa mga yan ang biktima. Biruin mo, talagang dinala pa ang biktima nila dito para lapain. Matapang ang aswang na yan. Sandali lang. Di ba't ikaw si Kiping? Kilala kita. Ikaw yung astig na berdugo ng mga aswang nung araw. Baka naman matulungan mo ang barangay natin sa pagpuksa ng aswang na may gawa nito. Abay, oo naman po. Makakatulong talaga si tatay. Sa katunayan, meron kaming ibinibenta na pangontra sa mga aswang. Abay, kailangan ko makabili niyan.
Alam ko mga kanayon, itong si Kiping may isang pamilya ng aswang na tinalo nito noon. Kaya maniwala tayo sa mga pangontra niya. Aba kung ganun, bibili rin ako. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang mga kasama. Totoo may pangontra ako. Pero naubos na kasi kanina sa may simbahan. Pero hayaan po ninyo. Gagawa ako mamaya. Dumaan na lang kayo sa bahay bago gumabi. Mas mabuti na maging maingat kesa naman matulad tayo sa taong to. Kawawa naman ang pamilya natin. Sinang-ayunan yun ng mga tao. Sa isang iglap, muling sumikat ang mga pangontra at gamot ni Mang Kiping. Bagamat may malungkot na nangyari, ay isang bagong oportunidad naman nila yon upang maipakilalang muli ang husay na mga ipinamanang kaalaman sa kanila ng kanilang mga ninuno. Umuwi na ang tatlo. Pagdating nila sa bahay, ay agad nilang inayos ang mga kailangang sangkap at gamit ng kanilang ama. Dahil panigurado, susunod sa kanila ang iba nilang mga kababaryo upang bumili ng kanilang langis. Agad nilang nilak ang kanilang bahay upang hindi maistorbo ang kanilang gawain. Sa harap ng maliit na mesa, makikita ang iba't ibang halamang gamot, mga langis mula sa nyog at linga, pati na rin ang mga kakaibang dahon na tugat na nanggaling pa raw sa kabundukan. Sa gilid ay may maliit na kalan kung saan iniinit ni Mang Kiping ang isang kaldero ng langis na may lumulutang na mga dahon at buto. Tay, pwede niyo po bang ituro sa amin ni Tenyong kung paano gumawa niyan? Nakikita niyo naman ang mga sangkap, hindi ba? Yang nasa kaldero. Dalisay na langis ng nyog. Kailangan hindi lang basta-basta nyog ang kukunin nyo. Kasi kailangan nyong piliin yung mga bunga galing sa matatandang puno. Dahil mas puro ang magagawang langis doon. Kapag meron na kayo nun, kudkurin at kukunin ang purong katas. Pakukuluan hanggang sa maging langis. Tapos ay hahaluan itong mga espesyal na sangkap. Habang nagsasalita, ipinakita niya ang mga kakaibang sangkap. Ang ilan ay madaling makilala. Dahon ng alagaw, linga, ugat ng luya, at balat ng kahoy na kilala nilang batino. Ano yung pulbos na nilalagay nyo, Tay? Ito ba? Abo yan ng sinindiyang kandila mula sa misa ng hating gabi. Tapos, dinarasalan habang dinudurog. Mahalaga to, Tenyong. Ang langis ay hindi basta gawa lang sa kamay. Dapat pakainin din ito ng dasal. Kinuha ni Mang Kiping ang isang maliit na bote at sinimulan itong punuin ng pinakuloang langis. Habang ginagawa ito, binulong niya ang dasal na tila isang orasyon. Pagkatapos punuin ang bote, sinara ito ni Mang Kiping. Patapos na sila ng mga sandaling yun nang magsidatingan ang mga tao. Dinig na nila ang mga nagkakandaingay na tao. Mukhang swerte talaga tayo ngayon, Tay. Kaya nga, mukhang may hatid na swerte sa atin si Rosana. Ganyan talaga kapag may banta ng mga masasamang nilalang. Alam nyo mga anak, tulad din ng aswang ang takot ng mga tao. Parang apoy na mabilis kumalat. Di nagtagal ay pumasok na ang unang grupo sa bahay nila. May mga babae at lalaki, bata at matanda. Nag-aagawan sa maliit na espasyo ng bahay nila Mang Kiping. Kiping, bigyan mo kami kagad ng langis. Baka sumalakay na naman ang aswang ngayong gabi. Teka lang, isa-isa tayo. Hindi tayo nag-aapura mga kasama. Nga pala, ano ba gamitin ng langis na to bilang pangontra? Dahan-dahang ibinigay ni Mang Kiping ang mga bote ng langis sa mga tao. Bawat isa ay maingat niyang pinaalalahanan. Pagkitaan nyo ang bawat pinto at bintana ng bahay nyo. Magdasal kayo bago matulog. At huwag kalimutang maglagay ng kaunting langis sa balat nyo. Hindi lalapit ang aswang sa inyo. Sa bakuran pa lang, ay tiyak nang lalayo ang aswang kapag naamoy nila ang halimuyak ng langis na yan. Maraming salamat, Kiping.
Sana'y maging ligtas tayong lahat sa gabing ito. Natapos nang mabigyan ang lahat, unti-unti ay naubos din ang tao sa bakuran ng mag-aama. Mabilis na nagsiuwian ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Gabi na naman, at para sa ilan, simula na naman ng di matatawarang katatakutan at kababalaghan. Halos 1 linggo na ang nakakalipas. Sa kabutihang palad ay wala nang kakaibang nilalang na gumagala na napapabalita. Wala na ring mga kakaibang tunog na lumilikha ng ingay sa gabi. Ang takot na mga tao ay dahan-dahang napapalitan ng kumpiyansa at ang paninda ng mag-aama ay mas lalong naging tanyag sa mga tao. Ang mga nakaubos na ay muling napapabili dahil sa malakas na pananalig sa kakayahan ng mga kakaibang langis. Kaya naman ang araw ng linggo ay naging mas espesyal sa mag-aama. Nalaman na rin kasi nila na nakilala na sila maging sa mga karatig baryo at dinadagsa na sila. Umaasang makakabili hindi lang ng pangontra sa aswang, kundi maging ng mga halamang gamot. Ako ng 3 bote ng langis para may reserba sa bahay namin. Sige po, wala pong problema. Yung kasi binili namin sa inyo noong nakaraang linggo talagang epektibo. Nakatulog kami na maimbing at wala nang nararamdaman na kahit na ano. Salamat naman po at nakatulong sa inyo. Pero lagi pa rin po kayo magdarasal ha. Mahalaga po ang pananalig. Salamat po sa pagbili. Kung may kailangan pa po kayo, hanapin nyo lang kami tuwing linggo. O kaya naman magsadya kayo sa bahay namin. Habang abala si Mang Kiping sa pagtitinda ng langis at halamang gamot, napansin ni Josemarie ang tahimik na tindahan ni Rosana, ang dalagang may butika sa tapat ng simbahan. Dati-rati ay maraming tao ang bumibili doon, ngunit ngayon halos walang tao na sa harapan ng tindahan ng dalaga. Habang nagtitinda, panakanakang napapatingin si Josemarie sa tindahan. Hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot sa muka ni Rosana habang nag-aayos ng mga paninda. Ngunit higit pa sa kanyang kalungkutan, napansin niya ang mga sugat sa braso ng dalaga. Ang mga yon ay mukhang sunog at may mga maliliit na paltos na tila sariwa pa. Lumapit siya kay Rosana, dala ang pag-aalalang baka ito'y nasaktan o may iniinda. Rosana, magandang hapon. Napansin ko, anong nangyari sa mga braso mo? Parang nasunog ang balat mo Nagulat si Rosana sa tanong ni Josemarie at tila sandaling natigilan ito bago sumagot. Ito ba? Wala to. Nagluto lang ako ng mainit na sabaw kahapon at natalsikan ako ng mantika. Hindi naman masakit. Ngunit hindi kumbinsido si Josemarie. Ang sugat ay hindi mukhang natalsikan ng mantika. Ito'y masyadong kakaiba. Rosana, sigurado ka ba? Mukhang hindi to simpleng paso May iba pa bang nangyari sa'yo? Sandaling yumuko si Rosana. Tila nag-aalangan kung magsasabi ng totoo. Ngunit sa huli, napabuntong hininga ang dalaga. Wala ito. Salamat sa pag-aalala mo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Josemarie na may kakaibang amoy na lumalabas mula sa loob ng butika. Isang halimuyak na hindi mawari kung anong klase ang amoy. Rosana, anong amoy yun? Kakaiba. Wala yan. Andiyan kasi yung nanay ko. Baka nagluluto sa loob ng bahay. Dito na rin kasi kami nakatira Ganun ba? Sige, ikamusta mo na lang ako sa nanay mo. Bakit naman kita ikakamusta sa kanya? Wala naman. Sige, balik na ako sa pwesto namin Matapos ang maikli nilang pag-uusap, bumalik si Josemarie sa pwesto nila. Ngunit habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang lingunin uli si Rosana na abala na ulit sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Nang matapos ang araw na yon, nagsimula ng mag-empake ang mag-aama
para umuwi. Masayang masaya si Tenyong habang tinitingnan ang perang hawak ng kanyang ama. Tay, grabe! Ang dami nating benta ngayon! Parang dadami pa ang mamimili nito sa mga susunod pang linggo. Oo, masaya ako dahil nakikilala na tayo ulit. Pero ang mas ikinatutuwa ko ay yung nakakatulong tayo sa mga tao. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Mang Kiping ang tahimik na si Jose Mari na tila malalim ang iniisip. Jose Mari, ano bang iniisip mo? Parang kanina ka pa wala sa sarili mo ah. Wala naman po, Tay. Napansin ko lang po kasi kanina si Rosana. Parang may kakaiba sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ikinwento ni Jose Mari ang napansin niya. Ang mga sugat sa braso ni Rosana, ang kakaibang amoy sa butika, at ang tila pag-aalangan ng dalaga na magbahagi ng kanyang pinagdadaanan. Tahimik na nakinig si Mang Kiping habang naglalakad muli sila papunta sa bahay. Wala rin akong ideya, anak. Pero kung ayaw niyang ibahagi sa'yo, kung ano nararamdaman niya ay wala tayong magagawa. Kausapin mo na lang siya ulit sa susunod na makita mo siya. Pagdating nila sa bahay, ay inilapag na nila ang kanilang mga gamit at nagsimulang maghanda ng hapunan. Naging abala si Tenyong at si Mang Kiping. Samantala, si Jose Mari naman ay umupo sa upuang gawa sa kawayan. Tahimik niyang pinagmasdan ang gabi at ang mga ilaw na mula sa ibang bahay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napansin niya ang isang kakaibang anino sa likod ng malaking puno sa tapat ng kanilang bahay. Napakunot ang kanyang noo. Pinilit niyang inaninag ang anino. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit ng bahagya. Sino yan? Walang sumagot. Sa halip, bigla niyang nakita ang isang figura ng isang tao na mabilis na tumakbo papalayo mula sa likod ng puno. Agad niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Tay! Tay! Tay, hali kayo rito! Narinig ni Mang Kiping ang sigaw ng kanyang anak at agad na tumigil sa ginagawa. Mabilis siyang lumapit kay Jose Mari habang si Tenyong naman ay nagmamadali ring sumunod. Ano yon? Bakit ka sumisigaw? May nakita po akong tao sa likod ng puno. Tumakbo po siya doon papalayo. Hindi ko po alam kung sino eh. Pero ang bilis ng kilos niya. Mabilis na tumingin si Mang Kiping sa direksyong itinuro ni Jose Mari. Ngunit wala na siyang nakita. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang huni lang ng mga kuliglig ang maririnig. Hindi kaya may nagmamanman sa atin, Tay? Bakit naman nila tayo mamanmanan? Wala naman tayong ginagawang masama ah. Sa tao, wala tayong ginagawang masama. Sa mga aswang. Dahil sa mga langis natin, di sila makagalaw. Di na sila makapaminsala. Posibleng aswang ang nagmamanman na yun. Tay, hindi pangkaraniwan ang kilos niya. Hindi natin masisiguro. Pero kung tao man o hindi, kailangan nating maging handa. Bumalik si Mang Kiping sa loob ng bahay at kinuha ang isang bote ng langis na pangontra sa aswang. Binuksan niya ito at sinimulang pahiran ang mga bintana at pintuan ng kanilang bahay. Siguraduhin nyo na walang maiiwang bukas na bintana o pintuan ngayong gabi. Habang pinanonood ni Jose Mari ang kanyang ama, hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang aninong nakita niya. Tay, sa tingin niyo po ba, babalik pa kaya yon? Kung may balak siya, babalik siya. Pero huwag kang mag-alala, anak. Alam natin ang gagawin. Kinagabihan, tahimik na nagbantay ang mag-aama sa loob ng kanilang bahay. May kanya-kanya silang nakahandang mga sandata, pamalo, itak, at buntot ng pagi. Maya-maya pa ay may narinig silang malalakas na alulong. Hindi magkandamayaw ang alulong ng mga aso sa paligid. Nakarinig sila ng mga malalakas na yabag at pagkatapos ay tila biglang lumindol. Ang mga bintana at pinto binabalya ng kung sino mang nasa labas ng kanilang bahay. Sinilip ni Tenyong mula sa isang maliit na butas
kung ano ang nangyayari sa labas. Tay! Tay! Ang lalaki ng mga aso sa labas! Mga dambuhala sila! Hindi mga aso yan! Asbon tawag sa kanila! Mga asong aswang! Umalis ka dyan sa pinto! Dalian mo! Ang nakita ni Tenyong, 3 dambuhalang aso na may naglalaway na bibig at nagliliyab na mga mata. May matatalas na pangil at kuko. Ang kanilang mga kuko ay bumabaon sa kahoy ng kanilang bahay. Malalakas ang kanilang mga pag-angil na akala mo ay galit na galit. Tay! Mukhang kailangan po natin ng karagdagang mga langis. Agad na kumuha ng bote ng langis si Mang Kiping at sumaboy sa paligid ng pintuan at bintana. Inulit-ulit niya ang orasyon habang sinasaboy ang langis. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang pagyugyug ng bahay. Isa sa mga aswang ay dumikit mismo sa pintuan at nagsimulang kalmutin ito. Hindi sila naaapektuhan! Ang langis! Hindi na ito epektibo! Nagulat ang mag-aama. Ang langis na kanilang pinagkakatiwalaan ay tila nawala ng bisa laban sa mga mababangis na aswang. Tay! Ano na pong gagawin natin? Paano tayo lalaban ito? Habang tumataas ang kaba ng mag-aama, biglang nabasag ang isang maliit na bahagi ng bintana. Isang matulis na kuko ang sumuot sa siwang at ang isang asbo ay halos makapasok na. Tay! Malapit na sila makapasok! Agad na nilapitan ito ni Mang Kiping at pinagpapalo ng buntot ng pagi. Umatras ang aswang at hindi na tuloy nakapasok. Samantala, may isa pang bumabalya sa pinto. Malakas ito at tila gustong gibain ang kahoy. Ang mag-aama ay nagtipon sa harap ng pintuan. Hawak-hawak ang kanilang mga armas. Lalaban tayo mga anak! Huwag kayong matakot! Lalabanan natin sila! Naging sunod-sunod ang pagkalabog sa pintuan at halos bumigay na ang kahoy. Alam nilang ilang sandali na lang ay makakapasok na ang mga aswang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-aalala, isang matinis na sigaw ang narinig nila mula sa labas. Isang malakas na sigaw na tila mula sa isang babae. Ang mga asbo ay biglang tumigil at nanahimik. Tay! Tay, ano po nangyari? Agad na lumabas si Mang Kiping at tiningnan ang kalagayan sa labas. May mga malalaking anino silang nakita na papalayo. Kinabukasan, habang abala ang mag-aama sa pagsasaayos ng kanilang paninda, isang grupo ng tao ang narinig nila mula sa labas. Mabilis din silang lumabas ng bahay at sinalubong ang mga taong ito. Agad nilang napansin ang galit nilang mga anyo habang hawak sa kanilang mga kamay ang mga bote ng langis na binili sa kanila. Magkiping! Magkiping! Ano ito? Hindi naman pala epektibo ang langis na binili namin sa'yo. Kagabi sinugod kami ng mga aswang. Oo nga, tama siya. Halos mabuksan na nila pinto ng bahay namin. Pinahira naman namin ang langis. Nag-orasyon pa kami pero parang walang epekto. Agad na nagsisinuran ng reklamo ang mga tao. Nagsimula na silang magduda sa mag-aama. Sandali muna! Kumalma muna kayo! Naiintindihan ko ang takot yung lahat. Pero hayaan niyo muna ako magpaliwanag. O sige, magpaliwanag ka. Dahil kapag nalaman namin na niloloko niyo lang kaming lahat, mananagot kayo sa amin. Kailangan niyong ibalik ang lahat ng pera namin. At wag na wag kayo magbebenta ng mga produkto niyo. Mga manloloko. Hindi! Nagkakamali kayo mga kasama. Epektibo ang mga langis ko. At sino bang aswang na madikitan lang nito ay tiyak na mapapaso at masasaktan. Takot sila sa langis na ito. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung paanong hindi nila bigla ininda mga bisa nito. Tulad nyo, kami man ay sinugod nila kagabi. Tignan nyo mga pinto at bintana namin sira. Kagagawan niya ng mga aswang. Kung ganon, ay inaamin yung palpak ang mga langis nyo. Mga walang hiya kayo, mga manloloko. Naging kampante kami dahil sa langis na to. Pero tulad nyo, kami rin ang inatake kagabi. 3 malalaking aso ang sumugod sa bahay namin. Kahit na anong pahid ang gawin namin sa mga bintana at pinto, maging sa katawan namin wala nangyari. Muntik pa nilang makuha ang mga apo ko.
Nagtinginan ang mga tao, ay lahat ay nagsimula na magsalita ng sabay-sabay. Niloloko nyo kami. Hindi totoo ang langis nyo. Mga manloloko, mga mandaraya, mga mandurugas. Natigilan si Mang Kiping. Alam niyang hindi sila nanluloko dahil matagal na nilang ginagamit ang mga langis na yon. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang mga nangyari. Mas naging maingay ang mga tao dahil galit na galit sa kanila. Hindi! Hindi ko kayo niloloko at hindi namin sinadyang mangyari to. Ang langis na yan, matagal na namin ginagamit bilang pangontra at pamuksa sa mga aswang. Pero parang may nagbago. Baka may dahilan kung bakit nangyari ito. At yun po ang ipinapangako namin. Aalamin namin kung ano nasa likod nito. Kami ang magiging bantay nyo sa gabi. Kapalit ng mga perang ibinili nyo sa langis namin. Pupuksain namin ang mga aswang. Hoy, kuya, anong sabi mo? Sigurado ka naman ba yan sa sinasabi mo, kuya? Huwag kang maingay. Manahimik ka na lang. Kailangan nating malusutan ng gulong to at baka mapatay tayo ng mga taong yan. Makakaasa kayong aaksyonan namin ang gulong to, mga kasama. Pagkatiwalaan nyo kami, maski sa huling pagkakataon. Sumang-ayon ang mga tao sa bago nilang kasunduan, kaya naman ang mag-aama nag-isip ng paraan kung paano matutuklasan ang katotohanan sa biglang paglakas ng mga aswang. Alam ni Mang Kiping na hindi yun simpleng pangyayari lang, at kung di nila aaksyonan, baka wala nang magtiwala sa kanila. Mas lalong higit na malaking panganib ang maaaring sumubok sa kanilang baryo. Pagkaalis ng mga tao, naupo ang mag-aama sa paligid ng kanilang maliit na mesa. Pinagninilay-nilayan nila kung ano ang mga nangyayari at kung paano nila mapupuksa ang mga aswang. Tay, bakit kaya di epektibo yung langis natin? Saka napansin ko lang, parang sinadya na targetin yung mga bumibili sa atin ah. Oo nga, Tay. Hindi lang basta umaatake ang mga aswang. Parang gusto nilang sirain ang pangalan natin sa baryo. Bakit kaya? Napabuntong hininga si Mang Kiping bago tumingin ng diretsyo sa mata ni Jose Marie. Bigla itong naging seryoso at parang may naalala mula sa nakaraan. Makinig kayo. May hinala ako kung bakit. Sa palagay ko, hindi lang sila basta napadpad na aswang dito. May personal na agenda sila. Baka naniningil sa mga nakaraang laban ko. Ano po? Naniningil? Anong ibig niyo pong sabihin, Tay? Matagal na panahon na ang nakalipas. Nung bata pa ako, maraming aswang ang naghari sa baryong ito. Isa ko sa mga tumulong para wakasan ang lagim nila. Nagtulungan kami ng mga matatanda noon. Gumawa kami ng mga langis, dasal at ritual. Marami sa kanilang napuksa. Pero hindi lahat. Merong natira. At ang mga yon, nagtatago. Tahimik na nakinig ang magkapatid habang patuloy si Mang Kiping sa kanyang kwento. Ang mga aswang ngayon, kakaiba sa mga aswang noon. Mas higit silang malakas at mas matalino. Pero alam na nila yung ginagawa nila at kung sino ang pupuntiryahin. Pinagplanuhan nila tayo ng gusto. Kung hindi ako nagkakamali, bumalik sila para maghiganti sa akin. Sa palagay niyo po ba'y napag-aralan na nila yung mga langis natin? At gumawa sila ng paraan para pigilan o para hindi sila tablan ng bisa nito? Maaaring ganun na nga, anak. Tulad ng sinabi ko sa'yo, matatalino ang mga aswang na ito. At hindi lang para pumatay ang hangad nila, kundi ang sirain tayo o baka gusto nilang mapaalis tayo dito para mapagharian na naman nila muli ang baryo. Kung ganun, kailangan nating gumawa ng bago. Isang panibagong paraan para labanan sila. Walang problema sa mga formula natin. Kaya kong dagdagan ng sangkap yan para mas maging mabisa na naaayon sa turo ng ating mga ninuno. Pero ang dapat nating malaman ay kung sino sila para malaman natin kung paano ba sila tatalunin.
Paano natin nahanapin, Tay? Hindi naman natin alam kung saan sila nagtatago. Maghintay tayo. Ang mga aswang na ito ay muling aatake. At yun ang gagamitin nating paraan para mahuli sila. Pagkatapos nilang magplano, nagpasya ang mag-aama na balikan ang burol kung saan nila unang nasundan ang aswang. Naniniwala sila na maaaring may mga palatandaan o bakas doon na makakatulong para matukoy ang pinagmulan ng mga nilalang na yon. Ay, sigurado ka bang dapat tayong bumalik doon? Kung doon sila nagkukuta, malamang mas mapanganib pa ngayon. Kailangan nating malaman ang dahilan ng paglakas nila, iho. Hindi tayo pwedeng umasa na lalapit sa atin yung sagot. Kailangan natin itong hanapin. Matapos nilang maiayos ang kanilang mga gamit, nagtungo na sila sa burol. Pagdating nila sa burol, isang malamig na hangin ang agad na sumalubong sa kanila. Ang liwanag ng buwan ay tila nakadagdag ng kilabot habang naglalakad sila. Napansin nilang may mga bakas sa lupa, mga malaking hayop na tila paakyat sa itaas ng burol. Napakabaho talaga dito. Amoy ng nabubulok na bangkay ang nagkalat sa buong lugar. Habang sinusundan ang bakas, natagpuan nila ang isang patay na hayop sa gilid ng daan. Isang kambing na tila pinunit ng matatalas na kuko ang buong katawan. Wala talaga silang pinapalampas. Kahit ang hayop, pinapatay nila. Sinundan pa nila ang mga yapak. Umakyat sila sa burol, pero wala naman silang nakitang kakaiba doon. Bagkus, nakita nilang pababa ulit ang mga bakas ng paa at papunta yon sa bahagi ng baryo, papunta sa gubat. At sa patuloy na paglalakad, nakita nila sa loob ng gubat ang isang lumang kubo. Ngunit may naramdaman ng mag-aama habang tinitingnan nila ang kubo. Naramdaman nilang may nakatingin sa kanila. Tay, may nagmamasid po sa atin. Agad na hinawakan ng mahigpit ni Mang Kiping ang kanyang itak. Maging handa kayo. Huwag kayong gagalaw nang walang paalam. Sundan nyo lang ako. Paglapit nila sa kubo, nakita nila ang kakaibang marka sa dingding, mga simbolo at hugis na tila gawa ng kamay ng isang tao. Ay! Ano itong mga simbolong to? Ito ang sagot sa tanong natin, anak. Ang mga ito ay panalangin ng kadiliman. Hindi lang basta aswang ang may gawa nito. May kasabwat silang mangkukulam. Maya-maya pa, isang kaluskos ang narinig nila mula sa likod ng kubo. Napalingon sila doon at nakita ang isang anino na mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. Ay! May tao po sa likod! Agad silang kumilos, ngunit sa halip na habulin ng anino, biglang dumilim ang paligid. Tila tinakpan ng makapal na ulap ang buwan. Ang ingay ng mga dahon at ang malamig na hangin ay nagdala ng kakaibang kilabot. Huwag kayo matatakot, mga anak. Ito ang gusto nila. Ansindakin tayo. Magtiwala kayo sa sarili ninyo. Habang naghahanda silang lumaban, alam nilang nasa sentro na sila ng teritoryo ng mga aswang. Agad nilang sinundan ang papalayong anino. Ang anino ay patuloy na gumagalaw at tila inaakit sila papalayo at papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat. Ang lugar ay tila nilamon ng katahimikan, maliban sa mga mahihinang kaluskos ng kanilang mga paa. Tay, parang sinasadya nilang ilayo tayo ah. Ano kaya ang plano nila? Hindi ko rin alam. Pero hindi ito ang oras para umatras. Kailangan nating masundan o mahuli ang mga aswang na yan. Sa kanilang paghabol, natagpuan nila ang isang makiting na daanan sa pagitan ng mga matataas na bato. Tila itang lihim na daan na nakatago sa gitna ng gubat. Napansin nila ang kakaibang alingasaw ng hangin na nanggagaling sa dulo ng landas. Isang amoy ng bulok at usok na nagpapakilabot sa kanilang mga balat. Tay, parang hindi ko gusto ang pupuntahan natin ah. Ang amoy pa lang, parang galing na po sa impyerno.
Huwag kang matakot! Kaya natin to! Sa dulo ng makitid na landas, bumungad sa kanila ang isang malalim na yungib. Sa labas nito, may mga bakas ng itim na usok at nakakalat ang mga buto. Tignan nyo, parang dito nila dinadala mga biktima nila. Habang nagmamasid, narinig nila ang isang mababang ungol mula sa loob ng yungib. Hindi ito tunog ng tao, kundi ng isang mabangis na hayop. Dito sila nagtatago. Ito ang kanilang pugad. Humanda kayo mga anak. Nagsindi ng sulo si Tenyong upang makita ang kabuuan ng yungib. Biglang nagkaroon ng malalakas na kaluskos mula sa loob. Lumitaw ang 3 dambuhalang asong aswang, ang parehong mga nilalang na umatake sa kanila noong nakaraang gabi. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim at ang kanilang matatalas na ngipin ay kumikintab. Tay! Anak ng... Sila ulit yun! Huwag kayo matakot! Tandaan nyo! Ang takot ang nagpapalakas sa kanila! Inilabas ni Mang Kiping ang isang bote ng langis at sinimulang dasalan ito. Samantala, si Josemari naman at Tenyong ay naghahanda ng kanilang mga itak at buntot ng pagi. Ang 3 aswang ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga ungol ay lalong naging mabangis. Gusto nyo ng laban? Sige! Ibibigay namin! Huwag! Atras tayo! Dali! Takbo! Kailangan natin makalayo sa mga yan! Naguguluhan man, ay sumunod ng takbo ang dalawa at sinundan ng kanilang ama. Iniwan na nila ang kanilang sulo. Dahan-dahan namang sinundan sila ng mga aswang na tila nagulat din sa ginawa ng mga ito. Nang makalayo ang mag-ama, ay saka lamang nakapagtanong si Josemari. Tayo ng plano mo? Bakit tayo umatras? Naalala mo ba yung unang gabi na gumawa tayo ng bitag? Kung talagang matatapang silang aswang, hinarap na sana nila tayo doon. Pero hindi. Ulitin natin ang estratehiyang yon at subukin natin sila na bitagin. Pero sa pagkakataong to, tahimik natin tong gagawin at hahayaan natin silang isipin na mahina tayo. Sige, magmadali kayo. Ayusin na natin ang mga bitag. Tay, anong klaseng bitag naman po ang gagawin natin? Kagaya po ba nung una? Oo, pero ngayon, lalagyan natin ng drama. Kailangan mo maging pain para mahuli natin sila. Po! Anak ng teteng! Ayoko po! Mabuti na lang po si kuya na lang! Hindi! May plano akong iba para sa kuya mo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Saka eto, kunin mo ang langis na ito. May ibang sangkap akong inilagay dyan. Mas malakas kaysa sa una. Ang bisa ng langis na yan. Manghihina sila. Saka hindi ka naman nila matatangay basta. Panatilihin mo lang ang barya sa bulsa mo. Sumunod ka na lang kung gusto mo matapos ang problema natin, Tenyong. Pagkatapos nilang magdesisyon, pumili sila ng isang lugar na madaling lusubin ng mga aswang, pero puno ng matataas na damo para maitago ang kanilang bitag. Mabilis nilang ginawa ito. Habang ginagawa nila yon, ay naririnig na nilang paparating ang mga aswang dahil sa malalakas na ungol ng mga ito at mga yabag. Nang matapos yon, ay pumwesto na sila sa kani-kanilang mga pwesto. Si Mang Kiping sa likod ng puno, si Josemari sa itaas at nakahawak sa lambat, at si Tenyong naman bilang pain. Tahimik silang naghintay sa pagdating ng mga aswang. Papalapit na ng papalapit ang mga yapak sa kanilang direksyon. Habang nag-aabang, nakita nilang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim ang mga aswang. 3 dambuhalang aswang. Nang makita nila si Temyong, agad silang naglaway at sumugod. Ngayon na! Josemari! Sigaw ni Mang Kiping. Nang sandaling yon, ay kabado na si Josemari. Lalo na at kaunting distansya na lamang ay maaabot na ng aswang ang kanyang kapatid. Ngunit sa tulong ng binitiwang lambat, ay nabitag nito ang isa sa mga aswang. Biglang natigilan ang 2 asbo. Isang malakas at nakakakilabot na atungal ang pinakawalan ng aswang. Dalian mo, Tenyong!
Wisikan mo siya ng langis. Tapos hayarapin natin ang dalawang aswang. Saka na natin balikan ang aswang na nasa lambat. Dahil di na yan makakawala pa. Tinyong! Sa likod mo! Agad na umaksyon si Tenyong at hinampas niya ng buntot ng pagi ang aswang na sumalakay sa kanya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasugatan si Tenyong sa muling pag-atake sa kanya ng aswang. Ibuhos mo ang langis sa sugat niya, dali! Gamit ang langis mula kay Mang Kiping, isinaboy niya ito sa aswang. Ang langis ay nagmistulang asido sa balat ng aswang. Nakasalampak si Tenyong sa lupa at ininda ang kanyang sugat mula sa kalmot ng aswang. Malalim ang natamo niyang sugat, samantalang ang aswang naman ay unti-unti nang nanghina. Isang aswang na lang ang kailangan nilang harapin. Ang aswang ay lumalaban, pero nagtulungan na si Mang Kiping at si Josemari. Hinawakan ni Josemari ang isang malaking bato at ibinagsak yon sa ulo ng aswang. Tumama ang bato sa mata ng aswang at yun ang kinuhang pagkakataon ni Mang Kiping para itarak dito ang matalas niyang itak na pinahiran niya ng langis. Ang kalaban hindi na gumalaw. Tay! Napatumba na natin sila! Ang galing natin! Mahusay mga anak! Ang galing nyo! Tay! Si Tenyong po may sugat. Tenyong, ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Malayo naman sa bituka to eh. Aba, ayos ah. Parang tumatapang ka na yata ngayon ah. Pero seryoso ko kapatid. Ang galing mo. Salamat kuya. Tay, ano nga palang susunod natin gagawin? Pumunta ka sa baryo at magtawag ng mga kinauukulan. Kailangan makita ito ng mga tao para malinis ang ating pangalan. Sabay-sabay nating aalamin ang katauhan ng mga aswang na ito at kung paano naging di mabisa sa kanila ang mga langis na binibenta natin. Walis na nga si Josemari. Naghintay ang dalawa sa muling pagbabalik nito. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang mga nagmamadaling yabag ng mga tao. Biglang nagliwanag ang gubat dahil sa mga sulo ng mga tao. Dumating na sila upang tingnan ang mga nahuling aswang ng tatlo. Nang tuluyan silang makalapit, kitang-kita nila ang 3 dambuhalang aso na patay na at ang isa ay nagwawala sa loob ng lambat. At hindi ba patayin yan? Dahil gusto kong makilala nyo kung sino siya. Gusto kong malaman kung bakit di na umuubra ang langis ko. Gusto kong malaman nyo na di ko kayo niloloko. Nang malapit nang sumikat ang araw, nasagot ang mga tanong nila. Isang pamilyar na figura ang nakilala nila nang magpalit ng anyo ang aswang. Nakahubad dito sa loob ng lambat. Rosana? Nanlaki ang mga mata ni Josemari habang nakatingin sa babae. Ang maamong mukha ng dalaga ay napalitan ng kakaibang anyo. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nagwawala sa galit. Mga hayop kayo! Paano nangyari may bisa pa rin ang langis nyo? Gumawa na kami ng pangontra dyan ng aking inay. Paano nangyari? Ganun pala ang ginawa nyo, ha? Tama. Yung naamoy kong halimuyak sa butika nyo. Yun ang pangontra nyo. Oo. Nagawa namin kontrahin yun. Maski ilang beses pa ako napaso. Pero kalaunan, nagtagumpay kami. Nagtagumpay kami ng aking ina na may lahing aswang at mangkukulam. Anong ginawa nyo? Simple lang. Pinalakas namin ang formula at di na yun ibinenta sa mga tao. At inihanda namin para sa inyo. Bakit? Ikaw lang naman ang kailangan namin. Dahil ikaw ang pumuksa sa lahi namin nun. Yun ang sabi ni inay. Pero hindi ko akalain na pati kami matatalo nyo. Pinagandaan namin kayo. Kami lang pala. Dapat di na kayo ng damay pa ng tao. Wala kayong awa. Ngayon, kailangan na matapos ang kasamaan nyo, Rosana.
Kinuha ni Jose Marie ang gasolina na kinuha niya sa baryo nang tawagin niya ang mga tao. Agad niyang ipinabuhat ang 2 patay na aswang palapit sa dalaga. Ang ginagawa mo? Wag! Parang awa mo na! Pakawalan niyo ako dito! Nagsimulang magsisisigaw at magmakaawa si Rosana, pero naging bingi na sila sa pakiusap nito. Ilang sandali pa itong pinagmasdan ni Jose Marie bago niya tuluyang sindihan ang gasolina na binuhos niya sa mga aswang. Paalam, Rosana. Ang apoy ay mabilis na kumalat at tinupok ang katawan ng mga aswang. Matapos ang ilang sandali, ang apoy ay unti-unting humupa at ang paligid ay muling natahimik. Ang mga tao ay unti-unting lumapit. Salamat, Mang Kiping, at sa inyong dalawa. Bayani kayo ng ating baryo. Patawarin niyo kami kung nagduda kami sa inyo. Wala yon. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo ring magkababaryo? Kung ganun paano namin masusuklian ang ginawa nyo? Iniligtas nyo kami sa dilubyong hatid ng mga aswang na yan. Hindi ito tungkol sa gantimpala. Gusto lang namin ay magtulungan tayo. Yung mga paninda namin, hindi yun dahil lang sa negosyo. Nagtitinda kami nun dahil gusto rin naming makatulong. Dahil alam ko mabisa ang mga yon. Kailangan lang namin na magpabayad ng kaunting halaga dahil sa pangangailangan din namin sa pang-araw-araw. Naiintindihan na po namin. Salamat. Salamat po talaga sa malaking tulong nyo sa amin. Hindi namin makakalimutan ang katapangan at kabutihan ninyo. Sa mga sumunod na araw, ay naging tahimik na ang buong baryo. Nakaupo si Jose Marie sa balkonahe, tahimik na nag-iisip habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Lumapit si Mang Kiping at naupo sa tabi niya. Masama pa rin ba ang loob mo hanggang ngayon? Hindi ko lang po akalain na magiging ganito ang kahihinat na ng lahat, Tay. Si Rosana po. Sayang. Sayang talaga siya. Anak, maaaring minsan, makakapagdesisyon tayo ng labag sa ating kalooban. Pero, normal lang naman na magsakripisyo kumpara sa kabutihan ng lahat. Ipinagmamalaki kita dahil sa ginawa mo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Naging matatag ang relasyon ng mga tao. Nagtutulungan upang bantayan ang kanilang komunidad mula sa anumang banta. Ang mag-aama naman, muling nagpatuloy sa kanilang simpleng pamumuhay bilang tindero ng mga halamang gamot.